Kamusta po kayo sa maghapon? Magandang gabi po sa inyong lahat. Panalangin ko na kayo po ay nakapag-reflect sa unang bahagi natin ng ating devotion kaninang umaga. Ngayong gabi naman, i-continue po natin yung ating devotion na nanggaling po sa Awit chapter 27, verse 14. No? Pero bago po yan, manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa buong araw na ibinigay niyo sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, na kayo po ang bumabay at nagbigay sa amin ng lakas sa bawat minuto ng aming araw, sa bawat activities namin, Panginoon. Panalangin po namin, Panginoon, na i-restore niyo po ito para sa kinabukasan. At sa aming pag-aaralan ngayong gabi, kayo po ang gumabay sa amin. Nang bago po kami matulog, ay meron po kaming mapagnilayan, Panginoon, ngayong gabi na nanggagaling po sa inyong salita. Kaya Panginoon, tulungan niyo po kami, buksan niyo po ang aming puso at isipan sa pangalan ni Jesus. Basahin po natin ulit ang salita. Sabi po dito sa awit o Salmo chapter 27 verse 14, maghintay ka sa Panginoon, magpalakas ka at magpakatapang ang iyong puso. Oo, maghintay ka sa Panginoon. Ganun pa rin po yung topic natin, tapang sa panahon ng paghihintay. Tapang sa paghihintay. Habang natatapos ang araw, maglaan tayo ng sandali upang suriin paano natin haharapin o hinarap ang hamon ng paghihintay. Ang awit chapter 27 verse 14 ay nag-uugnay ng pagtitiis at tapang sapagkat ang paghihintay ay madalas sinusubok ang ating pananampalataya sa mga pangako ng Diyos. Ang tapang ay hindi kawalan ng takot, kung hindi pagpili na magtiwala sa Diyos sa kabila ng lahat. Habang naghihintay tayo, ginagamit ng Diyos ang pagkakataong ito upang baguhin ang ating mga puso, palakasin ang ating pagtitiis, at patibayin ang ating pananampalataya. Ang tapang na maghintay ay hindi nagmumula sa ating sariling kakayahan, kundi sa pag-alaala kung sino ang Diyos. Hindi sa pag-alaala kung sino ang Diyos. Balikan ang kanyang katapatan ngayong araw at sa mga nakaraang panahon at hayaang ipaalala nito sa atin na siya'y tapat at kailanman ay hindi niya tayo bibiguin. Question for reflection bago po tayo magpahinga ngayong gabi. Paano mo nakita ang pagkilos ng Diyos sa maliit na bagay habang naghihintay ka ngayong araw? Pangalawa, ano ang hakbang ang ginawa mo upang magtiwala sa Diyos habang naghihintay? Action. Bago po tayo matulog ngayong gabi, isulat natin ang isang paraan kung paano natin nakita ang katapatan ng Diyos sa panahon ng ating paghihintay. Hayaan maging patotoo ito ng kanyang kabutihan upang palakasin tayo bukas at sa mga darating pang araw. Paalala ulit, katulad po ng paalala kanina, ang paghihintay sa Diyos ay nangangailangan ng pagtitiis at tapang. Magtiwala sa Kanya, step by step, siya ay kumikilos sa gitna ng ating paghihintay. Conclusion po, ang paghihintay ay isang proseso. Ang bawat araw ay pagkakataong magtiwala sa Diyos at ang bawat gabi ay paanyaya upang magnilay sa Kanyang presensya. Alalahanin ang awit chapter 27 verse 14 na ang tapang sa paghihintay ay nagmumula sa pagtitiwala sa katapatan ng Diyos, hindi sa ating sariling mga lakas. Kaya maraming salamat po sa pakikinig, no? Sa ating devotion. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat sa buong maghapong ito. Salamat, Panginoon, na kayo po ay tapat at totoo sa amin. Salamat, Panginoon, dahil nagmumula sa inyo ang lakas namin
para magtiwala po talaga sa inyong katapatan dahil alam po namin, Panginoon, na wala pong imposible sa inyo. Kailanman, hindi imposible sa inyo. Marahil imposible sa amin, pero ito'y imposible sa inyo. Kaya, Panginoon, sa aming paghihintay, maging proseso to ng aming puso na mabuild pa po, na kumapit at magtiwala po ng buong buo sa inyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, maraming salamat sa inyong salita. Salamat sa inyong pag-ibig. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po. Good night. God bless po. Kita-kita po tayo bukas.